Ang storyang ito ay pinamagatang Best Friend Love Story, Episode 4, Finale. Simulan na natin ang kwento. Pagkababa kagad ng phone ni Mel, agad akong lumabas at pumunta sa may minibar sa may kabilang kanto, malapit sa dorm namin. Hindi nga ako nagkakamali. Nakita ko kagad dun si Harvey sa may isang table. Mag-isang umiinom. Lasing na lasing. Nilapitan ko siya. Harvs, tama na yan. Halika na. Umuwi na tayo. Tumingin lang siya sa akin sabay sabing, ayoko nga. Ang sarap-sarap pa ng inom ko dito. Iba na yung tono niya dahil sa sobrang kalasingan. Kinuha ko yung bote ng alak. Binigay sa tindero tapos binayaran yung bill niya. Sir, kanina po yung tanghali dito. Iyak na nga ng iyak eh. Sabi ni Manong. Ganun po ba Manong? Sige po, salamat . Sagot ko sa kanya. Binalikan ko siya sa table. Yung ulo niya nasa lamesa na para bang natutulog. Harvs, tara na, umuwi ka na. Ginising ko siya tapos kinuha yung isa niyang kamay. Pinatong sa mga balikat ko. At niyakap siya patayo. Madali naman siyang sumunod. Malakas kasi sa inuman si Harvey kaya hindi ako nahihirapan alalayan siya habang naglalakad kami pabalik ng dorm. Medyo nabigatan lang talaga ako. Madilim sa kalsada. Streetlights at ilaw lang galing sa mga bahayang source of light. At wala na rin masyadong tao pakalat-kalat sa kalsada noon. Ngayon ko lang nakita na ganito si Harvs. Break na kami ni Tin. Sabi niya. At sa tono niya, alam kong naluluha siya. Tapos ikaw, tuluyan mo na akong kinalimutan. Puro ka na lang pag-aaral. Akala ko ba, mag-best friends tayo? Rom, bakit mo ko binaliwala? Dito na siya umiyak ng tuluyan. Pati ako, naiyak na rin. Hindi lang ako sumagot at pinakinggan ko lahat ng sinasabi niya. Ano bang nagawa ko sa'yo? Bakit kinalimutan mo lahat ng pinagsamahan natin? Tapos, naisip mo pang lumipat ang dorm? Nung una, nawala yung best friend ko eh. Ngayon, wala na rin yung girlfriend ko. Wala nang natitira sa akin. Alam mo ba yun, Rom? Ha? Patuloy ang pag-iyak niya. Sorry, Rom, ha? Kung ano man yung nagawa ko sa'yo, sana babalik natin yung dati. Sana maging mag-best friends pa rin tayo. Naiyak na rin talaga ako sa mga sinabi ni Harvey. Kung kaya ko lang sabihin kung paano niya ako nasaktan, sinabi ko na. Pero walang magandang maidudulot yun sa sitwasyon namin ngayon. Kaya nanatili na lang akong tahimik. Malapit na kami sa dorm. Nang mapansin ko ang init niya pala. Sana lang, dala lang to ng alak pero hindi eh. Nilalagdat si Harvey. At sigurado ako dun. Pagdating namin sa dorm ay, agad ko siyang tinumba sa kama niya. Tinanggal ko yung sapatos at medyas niya. Tinext ko na rin sila Mel at Tin na nandito na si Harvs. At ako na munang bahala sa kanya. Kinuha ko yung thermometer tapos inipit sa kilikili niya. After 3 minutes, tinignan ko yun. At nagulat ako. 39.60 degrees. Lasing na lasing yung best friend ko. Sobrang nakakaawa tignan si Harvey. Tinanggal ko yung polo, tapos pantalon niya. Sando at boxers na lang ang natira sa kanya. Pumunta ako ng CR.
at kumuha ng face towel at hinugasan ito kasama yung tabong may tubig at sabon. Dinala ko yung towel kay Harvey para mapunasan yung katawan niya. Para kahit papano, buwaba man lang yung lagnat niya. Tulog na yata siya. Dahil ng sobrang pagod at kalasingan. Kinuha ko yung towel. Pinabad sa tabo na may tubig. Piniga at sinimulang punasan siya sa muka. Harbs, hindi ko alam kung naririnig mo ako. Pero, alam mo, miss na kita. Miss ko na yung best friend ko. Miss ko na yung tawanan, tapos kulitan natin. Yung mga pang-iinis mo. Yung mata, ang ngiti na binibigay mo sa akin. Lahat yun, na-miss ko ng sobra. Miss na kita. Nagsimula ng tumulo ang mga luha ko. Patuloy ko naman pinupunasan ang mukha niya, pababa sa leeg. Namimiss ko na rin turuan ka sa mga subjects natin pag nahihirapan ka. Pati yung teamwork natin sa mga group projects. Ikaw kasi Herbs Bakit nag-girlfriend ka pa? Alam kong mali. Pero nagsiselos ako sa inyo ni Tin. Dati kasi tayo yung laging magkasama. Parati ako masaya basta kasama kita. Tapos biglang naging kayo. Naiinis ako nun. Akala ko, ayaw ko lang na maging kayo kasi natatakot ako na mawala ka sa akin. Natatakot ako na mawala sa akin yung best friend ko. Pero hindi yun I'm sorry, Harbs. Alam ko hindi dapat pero nahulog na ako sa iyo Mahal kita, Harvey. At nasasaktan ako tuwing nakikita ko kay ni Tin na masayang magkasama. Kaya ako lumayo at niligawan si Mel. This time, yung braso naman niya yung pinupunasan ko. Pero Harbs, parang wala naman sa iyo Kaya ako ginusto na mas lalong lumayo pa. Para makalimutan ka. Pero ang hirap, Harbs. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko kayang kalimutan yung nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko kayang kalimutan. Umiyak na nga ako pero patuloy ako sa pagpunas sa mga legs at paa niya. Ang drama ko, Harbs, no? Sorry kung saktan din kita, pero yun lang yung naisip ko na tamang paraan Yung layuan ka. Nagkamali yata ako kasi mas lalo pa kitang na-miss. Pero Harbs, kung alam mo lang, kaya kong suklian yung pagmamahal na binibigay mo para sa iba. Kaya kong higitan yun. Pinunasan ko yung mga luha sa mukha ko. Nilagay ko yung towel sa tabo at tumayo. Pabalik na sana ng CR para pabanlawan ko yung towel. Unang hakbang papalayo. Nagulat ako. Hinawakan ni Harvey yung wrist ko. At pinipigilan akong umalis. Nagalit siya ng mahina. Wag, Rom. Wag mo akong iwan. Narinig niya ako. Yan ang nasa isip ko. Hindi ko alam kung matutuwa ako o kakabahan ako kasi narinig niya ang lahat ng sinabi ko. Dito ka lang, Rom, please. Huwag mo naman akong iwan, Ilalamig ako. Sabi niya. Sa boses na nanghihina. Sobrang saya ko nung sinabi niya yun. Na may kasama pang luha.
Binaba ko yung tabo sa sahig. Tapos sinabihan ko si Harvey sa kama. Medyo nanginginig siya kaya niyakap ko siya. Hindi na kita iiwan ulit, Harvs. Hindi na ulit. Pangako. Hindi na siya sumagot at parehas na kami nakatulog. Kinabukasan, nagising ako sa parehong posisyon namin. Nakayakap pa rin ako sa kanya. Tinignan ko yung relos ko. Halos 10:00 na pala ng umaga. Kinapa ko yung noon ni Harvey. Pinakiramdaman ko kung mainit pa. Hindi na kasing init kagaya kagabi. Bumaba na yung lagnat niya. Bumangon ako tapos kumuha ng gamot at isang baso ng tubig. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahan siyang ginising. Harvs, gising na. Uminom ka muna ng gamot oh. Harvey, gumising ka muna. Nagising nga si Harvey pero mahina pa rin siya. Inalayan ko siyang bumangon. Ito oh, inumin mo muna. Nilagay ko yung gamot sa kamay niya. Tapos nilagay niya sa kanyang bibig at piniinom ko siya ng tubig. Salamat, Rom. Ngitaan niya ako pero halatang nanghina pa rin siya. Oo na, Harvs. Magpahinga ka muna para gumaling ka. Inalalayan ko siya ulit. Tapos inayusan ng kumot. Ang bagal ng oras. Naligo na lang ako at inayos ko yung mga gamit ni Harvey para pag uuwi na kami, ready na yung lahat. Nag-text na rin ako kay mama na bukas na ako makakauwi. Meron lang akong inahabol na requirements. Yun ang dahilan ko. Pagkatapos nun ay pinakain ko siya. Sinubuhan ko siya ng noodles na may konting kanin. Hindi pa kasi ako marunong maglugaw ng mga panahon na yun eh. Kada oras, sinucheck ko yung temperature ni Harvey. Pababa ng pababa yung lagnat niya. Natatawa lang ako kasi parang bigla akong naging nurse. Ang layo naman ng course namin sa pag-nurse. Mga 4 in the afternoon, tuluyan nang nawala yung lagnat ni Harvey. Kaya kampante na ako na pwede ko siyang iwan sandali para makabili ako ng magiging hapunan namin sa may malapit na fast food chain. Tulog pa rin siya kaya hindi ko na inistorbo. Naglagay na lang ako ng sticky note sa pader na makita niya kagad. Harvs, bibili lang ako ng food natin ha. Roma. Binili ko yung favorite ni Harvey sa isang fast food with extra gravy pa. Para kung sakaling kaya na niya hindi siya magugutom. Wala pang isang oras na kabalik din ako kagad sa dorm. Pagkapasok ko, gising na si Harvey. Nakaupo siya sa kama niya. Nakatingin sa labas ng bintana. Yung kama niya kasi katabi lang ng window. Oh Harvs, gising ka na? Sabi ko, habang nilalagay ko yung pagkain sa mesa. Hindi siya sumagot. Nakatingin pa rin siya sa malayo. Nilapitan ko siya. Tumabi ako sa kanya tapos kinapa ko yung noo at leeg niya. Magaling ka na pala eh. Bumili ako ng pagkain. Rom, sorry. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Sabi niya habang nakatingin siya sa akin. Wala na yun, Harvs. Tapos na yun eh. Salamat din sa pag-aalaga. Sa pag-aalaga mo sa akin sa buong magdamag. Nasaan na sana ako ngayon kung hindi ka dumating kagabi. Kitang-kita sa kanyang mga mata at tono ng kanyang pananalita ang lungkot na pinagdadaanan niya. Nakakaawa naman yung best friend ko. Wala yun, Harvs. Best friend nga, di ba? Ito talaga oh. Dumadrama na naman eh. Halika na nga. Kain na tayo. Napangiti ko naman si Harvey sa sinabi ko.
Tinulungan ko siyang tumayo at maglakad papunta sa mesa. At sabay namin kinain yung mga binili ko. Pagkatapos namin kumain, niligpit namin yung mga kalat. Pumasok si Harvey sa CR, habang ako naman ay naghuhugas ng kamay sa may lababo. Patapos pa lang ako nang bigla may yumakap sa akin. Galing sa likuran. Si Harvey talaga. Kunwari nagulat ako pero deep inside, kinikilig ako. Teka, anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya, habang pinatay ko yung faucet. Rom, mahal din kita. Sigot sa akin ni Harvey. Nagulat talaga ako noon. Napatalo ng puso ko sa sinabi niya. Tama ba yung naririnig ko? Mahal din ako ng best friend ko? Ha? Yun ang tanging lumabas sa bibig ko. Mahal din kita. Diba? Sabi mo kagabi mahal mo ko? Humarap ako sa kanya. Nagkatinginan kami. Mata sa mata. Jerome, mahal kita. Noon pa lang, alam ko na mahal kita. Hindi ko lang kayang sabihin kasi baka mawala lahat ng pinagsamahan natin. Kaya, natutunan ko magmahal ng iba para mawala yung nararamdaman ko para sa'yo. Pero, hindi ganoon yung nangyari kasi lumayo ka sa akin eh. Jerome, patawarin mo ko. Nasaktan kita ng sobra. Mahal na mahal kita. Nagsimula nang tumulo ang luha ni Harvey. Pinunasan ko ito gamit ang mga kamay ko. Harvs, mahal din kita. Matagal na. Lumapit sa akin si Harvey. At maya-maya pa naglapat ang aming mga labi. Hindi ako makapaniwala. Hinahalikan ako ni Harvey. Gumanti din naman ako. Binuksan niya ang kanyang mga labi. At naintindihan ko ang gusto niyang mangyari. Pagkatapos nun, nagkatingin lang kami at napangiti sa isa't isa. Magkatabi at magkayakap kami na natulog ng gabing yun. Oh guys, wala pang nangyayari sa amin ng mga panahon na yan ha. Sa amin na lang siguro yun. Masaya ako at ang sarap sa pakiramdam na nagkaayos at nagmamahalan na kami ng best friend ko. Going strong pa rin kami ni best friend Harvs ngayon. Marami na kaming pinagdaan ng pagsubok. Pero hindi ito hadlang sa aming relasyon. Nagmamahalan kami hanggang ngayon. Kahit na parehas kaming lalaki. Hindi naman kami ganoon kahalata since straight pa rin ang kilos namin. Anyway, thank you so much sa pagbibigay ng panahon at sana na-inspire, nag-enjoy at nakatulong yung kwento namin sa inyo. Maraming salamat. Okay, September na guys, no? And wake me up when September ends. Kasi guys, ilang months na lang, Christmas na, di ba? Yeah. So advance Merry Christmas everyone. And going back dun sa story, it's a nice story, Jerome. Alam mo, ibinalik mo ko sa panahon kung paano magmahal at masaktan, pero hindi sumusuko sa pag-ibig. Naalala ko tuloy yung college days ko eh. Kayo guys, naalala nyo rin ba yung mga panahon na nagmahal at nasaktan kayo? Ako, naniniwala talaga ako sa you don't fall in love with a gender eh. You fall in love with a person. Kahit ano pang kulay at kasarian, pag tinamaan ka talaga ng pag-ibig eh, no? Ang wish ko sa lahat ng nakikinig ngayon, sana mahanap na natin yung magpapabagal ng mundo at magpapabilis ang tibok ng puso natin. Sana mahanap na natin yung taong makakasama natin habang buhay. At
Kung meron kayong stories na gustong i-share or ibahagi, alam nyo na yan guys, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, i-click ang like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.